Hello mga kabayan, welcome. Tama na ang pag-scroll sa YouTube. I-type na ang Nurse ng Bayan para sa mga health tips and advice. Kapag naririnig natin ang salitang gulay, kadalasan agad nating naiisip na healthy ito. Totoo naman na maraming gulay ang mayaman sa vitamins, minerals, fiber, at antioxidants na mahalaga sa ating katawan. Pero ayon sa science at nutrition experts, may ilang pagkakataon na kahit healthy ang gulay, maaari pa rin itong magdulot ng problema. Kapag mali ang pagkain, sobrang dami o hindi ito bagay sa kondisyon ng isang tao, hindi ibig sabihin nito na masama ang gulay. Ang ibig sabihin lang, may mga gulay na maaaring magdulot ng health issues kapag hindi tama ang preparation o kung may existing medical condition ang isang tao. Isa sa mga halimbawa nito ay ang mga gulay na mataas sa oxalates. Kasama rito ang spinach, beet greens, ang ilang leafy vegetables, ang oxalates ay natural compounds na matatagpuan sa halaman. Sa karamihan ng tao, hindi ito problema. Pero ayon sa studies, kapag sobra ang oxalates at kulang sa tubig ang katawan, maaaring tumaas ang risk ng kidney stones sa mga taong prone dito. Kapag ang oxalates ay kumapit sa calcium sa kidneys, maaari itong bumuo ng crystals na nagiging kidney stones. Kaya para sa mga taong may history ng bato sa kidney, madalas nire-rekomenda ng doktor na limitahin ang sobrang pagkain ng high oxalate foods. Isa pang halimbawa ay cruciferous vegetables tulad ng repolyo, broccoli, cauliflower, at pechay. Healthy ang mga gulay na ito dahil mayaman sila sa antioxidants at fiber. Pero ayon sa research, meron silang compounds na tinatawag na goitrogens. Ang goitrogens ay maaaring makaapekto sa thyroid function kapag sobra ang pagkain, lalo na kung kulang ito sa iodine ang katawan. Ang thyroid gland ay mahalaga sa metabolism, energy at hormone balance. Sa mga taong may thyroid problems, maaaring payuhan sila ng doktor na huwag sosobra sa ilang raw cruciferous vegetables. Pero mahalagang tandaan na mas mababa ang goitrogen effect kapag niluluto ang gulay. Meron ding gulay na maaaring magdulot ng bloating
at digestive discomfort. Halimbawa, ang beans, cabbage, onions, at cauliflower. Ay may compounds na mahirap tunawin ng ilang tao. Kapag hindi ito natutunaw ng maayos, nagkakaroon ng fermentation sa bituka na maaaring magdulot ng kabag, bloating at discomfort. Hindi ito ibig sabihin na unhealthy ang gulay. Ang ibig sabihin lang, iba-iba ang tolerance ng bawat tao pagdating sa digestion. Ayon sa nutrition science, ang sobrang fiber sa biglaang paraan ay maaaring magdulot ng stomach discomfort. Kaya kung hindi sanay sa high fiber diet, mas mabuting dahan-dahan ang pagdagdag ng gulay sa pagkain. Isa rin sa mga madalas hindi napapansin ay ang pesticide exposure. Kahit healthy ang gulay, maaari itong magkaroon ng pesticide residues kung hindi maayos ang paghuhugas o preparation. Ayon sa food safety experts, mahalaga ang hugasang mabuti ang mga gulay bago kainin upang mabawasan ang contaminants. Sa ilang kaso, maaaring magkaroon ng bacterial contamination ang hilaw na gulay kung hindi ito maayos na nililinis. Kaya mahalaga ang proper food handling at hygiene. May mga tao ring sensitibo sa nightshade vegetables tulad ng talong, kamatis, at sili. Bagamat kulang pa ang ebidensya para sa karamihan ng claims online, may ilang tao na nagsasabing mas lumalala ang kanilang joint pain o digestive symptoms pag sobrang pagkain nila ng nightshade vegetables. Pero hindi ito pareho para sa lahat. Mahalagang maintindihan na walang isang gulay na otomatikong masama para sa lahat ng tao. Ayon sa experts, ang problema ay kadalasang nanggagaling sa sobrang pagkain. Maling preparation o specific health conditions ng isang tao. Halimbawa, kahit healthy ang gulay, kung ito ay laging piniprito sa sobrang mantika o nilalagyan ng sobrang alat at processed ingredients, maaaring mawala ang health benefits nito. Ang balanced diet pa rin ang pinakamahalaga. Mas mainam ang iba-ibang klase ng gulay kaysa puro iisang uri lang araw-araw. Ang diversity sa pagkain ay nakakatulong para makuha ng katawan ang iba't ibang nutrients, habang nababawasan ang risk ng excess compounds mula sa iisang food source.
Ayon sa nutrition experts, ang moderation ang susi. Hindi kailangan matakot sa gulay. Sa katunayan, karamihan sa gulay ay napakahalaga para sa heart health, digestion, immune system at disease prevention. Pero mahalaga ring malaman na hindi lahat ng healthy food ay automatically bagay sa lahat ng tao sa parehong paraan. Kung may kidney disease, thyroid condition, digestive disorder o food sensitivities, mahalagang kumonsulta sa doktor o registered nutritionist para malaman kung anong pagkain ang pinakaangkop sa iyong katawan. Sa panahon ngayon, maraming impormasyon online na sobrang nakakatakot pakinggan. Minsan sinasabing nakakalason o sumisira ng katawan ang isang pagkain kahit kulang sa scientific evidence. Kaya mahalaga ang maging maingat sa impormasyon at piliing sundin ang evidence-based health advice. Ang katotohanan, ang gulay ay isa pa rin sa pinakamahalagang bahagi ng health diet. Ang sekreto ay tamang dami, tamang preparation at pag-alam kung ano ang akma para sa iyong kalusugan. Hindi kailangang alisin agad ang gulay sa pagkain dahil lamang sa nakakatakot na headline. Mas mahalaga ang informed choices at balanced nutrition. Dahil sa huli, ang tunay na kalusugan ay hindi nakabase sa isang pagkain lang kundi sa kabuoang lifestyle at araw-araw na habits natin. Salamat mga kabayan, till next time!